Huwag ka nang lumuha, nandirito na kami. Ayusin natin ang problema. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo, kayang-kaya mo, laban lang. Kayang-kaya mo yan. So, tuwing Sabado, ang kaya mo yan. Marami po kaming tatalakayin itong hapon na ito. At sa umpisa, ayan, andito na si partner Emmer. Yes, good afternoon. Magandang hapon, Angeles Beauty and mga kaya mo natin. It's a good Saturday. Hello. Nasaan ka, partner? Dito na sa audio room ng San Juan. Bagong San Juan Theater. Dito, bagong tayo. Ang saan ako, bagong building. Ako naman, nagbo-broadcast mula sa Grand Hyatt Hotel sa BGC. Mamayang gabi, gaganapin yung Thermage Lift Awards dito sa Grand Hyatt. Kaya nakaabang na ako. Yeah, award ka na naman, ma'am. Ageless Beauty. Yeah, award ka na naman, ma'am. Aha. Okay. Ano bang good news natin dyan, partner Emmer? Mula sa DAR. Ang dami. Oh, yeah. Yung mga IB communities sa Ifugao, inaprubahan ang Dar Vista Project. Wow. Inaprubahan ang mga indigenous people o IB communities sa Asipulo, Ifugao, ang pagpapatupad ng value chain. Innovation for Sustainable Transformation in Agrarian Reform Communities. VISTA project ng Department of Agrarian Reform matapos ang isinagawang free, prior, and informed consent FPIC process. Pinangasiwaan ng NCIP o National Commission on Indigenous Peoples ang proseso upang matiyak na maipaliwanag ng mabuti sa komunidad ang proyekto at nabigyan sila ng pagkakataong ipatupad ito sa kanilang mga lupang ninuno. Sa ginawang konsultasyon, ipinaliwanag ng mga kinatawanan ng NCIP ang layunin ng proyekto at mga karapatan ng indigenous cultural communities sa ilalim ng Indigenous Peoples' Rights Act or IPRA, kabilang ang kanilang karapatang maprotektahan ang kanilang ancestral domains at makilahok sa mga desisyong may kinalaman sa kanilang komunidad. Ayon kay DAR Ifugao Chief Reform Program Officer Leonor P. Bascos, layunin ng VISTA Project na palakasin ang agricultural value chains, pataasin ang produksyon ng sakahal at lumikha ng mas maraming sustainable livelihood opportunities para sa mga magsasaka sa agrarian reform communities. Sa pamamagitan ng VISTA Project, nais natin matulungan ang ating agrarian reform communities na maging mas produktibo at matatag ang kabuhayan. Gagawin ito sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanilang access sa mga value chain habang sinisiguro rin iginagalang ang kultura at mga prioridad ng lokal na komunidad ani ni Bastos. Napahayag ng suporta ang mga lokal na leader, kabilang si Asipulo Mayor Archie Lee Kindo, na nagsabing makakatulong ang proyekto sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga residente habang iginagalang ang kultura.
at karapatan ng mga IP sa kanilang lupang ninuno. Sa pagtatapos ng konsultasyon, lumanda ang mga kinatawan ng komunidad sa resolusyon at consent bilang formal na pag-aaproba sa proyekto alinsunod sa mga alituntunan ng NCIP. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng DAR sa pamumuno ni Secretary Conrado Estrella na isusulong ang kaunlaran sa agrikultura habang ginagalang kultura at karapatan ng mga katutubo. Yes. Yan. Palakpakan na naman natin ang Department of Agrarian Reform sa kanilang pagtulong sa ating mga minamahal na mga magsasaka sa buong Pilipinas. Di ba, partner? Ito. Hindi ba ngayon Yes. na lalong tumataas na ang presyo ng mga commodities, ng mga pagkain, hindi ba dapat tayo talagang buong puwersang mag-focus sa ating agricultural sector? Nang sa Yes, ganon, tama po magiging kayo. self-sustaining ang Pilipinas. Tama ba yon? Tama po. Talagang full security. Totoo. Tutukan natin. Tama. Paano natin gagawin yon? Ayan, manawagan tayo sa gobyerno. Paano yan? Sa Department of Agriculture? Ganun ba yon? Maraming food cluster sila po. Ang Department of Agriculture kasama po. Tsaka Ay, fisheries. mga DN. Fisheries. Actually, pinapanukala nung pag-iwalay yung fish. Ang fisheries talagang isang departamento sa amin. Sa lawak po ng dagat natin ako. Ang blue. Ang ating blue resources. Talagang dapat tutukan. Iwalay yung sa susunod sana. Sa susunod na panahon. Sa laki ng DA. Sa dami nila ahensya. We need food. We need our own food Diba, security po. partner? Dapat self-sustaining na tayo sa ating local produce. Huwag kalimutan na natin yung mga imported. Dapat tutukan natin ang mga local products po natin. Tama po yan. Tama. Ako ngayon. So, baka ilunsad natin ang Okay na. Bahay Kubo campaign. Sa bawat bahay, dapat merong Bahay Kubo. Diba? Tama. Yan yung mga iniisip nyo. Talagang tama po yan. Talagang kailangan natin magtanim. Lahat ng bakura natin. Lalo na dito sa rural, sa urban, meski pero sa rural. Talagang Alam mo, kailangan. posible din dito partner. Kahit sa syudad, sa lungsod, meron ng mga gumawa ng very creative and very inventive na vertical farming, di ba? Yes po. At syempre, rural garden. Nandun nga sa mga bubong, sa rooftop. Nandun po, nakita ko Yun. urban gardening. Lahat ng mga paaralan na merong mga garden, mga hardin dyan. Tuturuan natin po sila. Tuturuan natin. Gawin natin isang model Okay, farm. ma'am, it's 4:17. Oo. It's time, partner. It's urgent already. Wala. Di ba, partner Emmer? Okay, habang hinihintay po natin si partner Emmer at saka si partner Ricky, ayan, natapos na natin ang Department of Agrarian Reform report. At alam po ninyo, meron po tayong special, ayan, bumalik na si partner Emmer. Meron po tayong special guest na papasok mamaya after the Happy Healthy at iba pa. Siya po ay kakaibang kababaihan. Yan. Kakaibang babae dahil siya ay isang senador sa Guam. The Yeah. first Filipina senator from Guam. Right? And we're going to interview her in a while. At habang hinihintay po natin si partner Ricky, either we will have special reminders, wag po kayong aalis Yes, tapos ma'am. papasok na ang Happy Healthy at iba pa. Wag po kayong aalis.